Roger at Garp malalaman ang mga nakatagong katotohanan sa God Valley. Rax at Roger Pirates versus God's Knight magaganap na. Imu, madodomi reverse si Rax. Samahan niyo ako sa panibagong predictions para sa chapter 1063 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang nakaraang chapter ang isa sa pinakamaangas at isa din sa nagpagulat sa atin dahil marami na naman ngang mga kaganapan ang nangyari. Nagpapatuloy pa rin ang labanan pero mas kumikilos na nga ang mga bigating pirata dahil naligtas na nga ni Rayleigh itong si Shaki. Ay syempre, tumulong naman sila Roger para nga i-clear ang mga dadaanan nila Rayleigh dahil nga maraming pirata ang naglipa na. Hindi lang Roger Pirates ang tumulong, pati na itong Rax Pirate katulad na lang nila Ganzui at sila Shiki dahil nga para din ito sa kanilang iniingatan na si Shaki. Nakita na rin ni Rax ang mag-ina niya na si Aris at si Teach at itong si Aris ay dati palang pirata. Medyo maangas at matapang din ito. Ayaw nga magpapigil kay Rax dahil nga hinahabol sila nila Garling at lalaban nga din daw to. Sa huli, pinalikas na lang ni Rax sila Aris at Teach at sinabi ni Aris na magkita na lang daw sila sa Lulusya. Itong si Rax naman ay nilabanan mag-isa ang ilan sa mga God's Knight kasama si Garling at ang mga miyembro ng Davy Clan na nadomi reverse nga ni Imu. Dalawa nga dito ay ang tatay at ang lola ni Rax. Kahit nga madami ang kalaban at nandun pa si Garling ay walang sinabi ang mga to sa napakalakas na si Rax. Nakuha na din ni Big Mom ang Azure Dragon Fruit kay Ivankov pero naisaan nga siya ni Kaido at kinain agad ang Devil Fruit dahil sabik nga si Kaido sa powers. Sa huling page ng chapter ay itong sila Roger, Garp at Rax ay may naramdaman na sobrang lakas na haki na biglang lumitaw sa isla. At ito na nga si Imu nakasanib kay Saturn. Hinarap naman ni Rax ang presensya ni Imu kasama niya dito si Whitebeard at ang nasa dragon form na si Kaido. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Alamin natin. Nangyayari na nga ang Royal Rumble sa God Valley na kinasasangkutan na ngayon ng mga malalakas na individual. Mapapirata man yan, God's Knight, miyembro ng World Government at kahit na Marines ay kasali sa malakihang laban na nangyayari sa God Valley. Naganap na nga ang pagpapakita ng demonic powers ni Imu. Nandyan ang pagdodomi reverse niya sa mga miyembro ng Davy Clan. At nagulat nga si Rax dahil ano daw ba yung anyo na yon at sino ang may gawa. Mas lalo silang nagulat dahil nga biglang lumabas sa katawan nitong si Saturn ng isang shadowy na anyo. At ito nga si Imu, talagang sasabak na sa laban nitong hari ng mundo. Nalaman din natin na talagang plano nila Imu na patayin si Rax dahil nanghihingi nga lagi ng update si Imu kay Saturn kung napatay na nga nila si Rax, kaso na iba nga ang plano dahil nga hindi mapigilan ng mga God's Knight itong si Rax at ang ilan nga sa mga to ay napatumba ni Rax kaya ayan ang nangyari. Lumabas na mismo si Imu dahil hindi nga naaayon sa kanila ang sitwasyon. Kaya ayan, sasali na din si Imu sa laban. Marami nga ang magbabago sa isipan at pagtingin ng iba, mapapirata man yan o mga Marines. Dahil nito lang nga sila makakakita ng ganong itsura dahil hindi nga ito posibleng makikita sa mundo nila. Alam natin na may mga Devil Fruit user sa mundo ng One Piece pero ibang nila lang yung mga masasaksihan ng mga bigating individual sa God Valley. Kahit na mga ordinaryong tao magugulat talaga. Ganyan ba naman ang anyo, demonic, tapos mukhang hindi ka pa makakaligtas pag hinarap mo yung gantong katulad ni Saturn. Tapos pinalakas pa ni Imu. Isa na nga sa mga nagulat dyan ay itong sila Rax, Kaido at si Whitebeard. Napatanong pa nga si Newgate na ano daw bang nilalang yan. Sinabi na lang ni Rax na the world itself. Alam ni Rax na si Imu mismo yung lumabas na yon. At posible din talaga na nakita na ni Rax ang powers ni Imu nung pumunta nga siya sa Pangaea Castle. Tingin ko next chapter posibleng magkaharap-harap na din sila Imu, Roger at itong si Garp dahil itong tatlo na sila Rax, Roger at Garp ay naramdaman nga yung napakalakas na conqueror sa akin ni Imu. Itong dalawa na si Rax at Roger malamang yan mas ma-excite pa yan na lumaban dahil nga gusto nila na makalaban ng mas malalakas. Itong si Garp medyo maguguluhan at maku-curious dahil nga 'di ba nung nakaraang chapter nagtaka siya sa nakita niya doon sa God Valley. Madami nga ang namatay na mga ordinaryong tao. Tinanong pa nga niya kay Sengoku kung may alam nga daw ito doon sa nangyayari sa God Valley. Posible sa next chapter marami pa ang matutuklasan ni Garp na karumal-dumal na pangyayari at mga sikreto ng pinaglilingkuran niyang world government. Alam nyo, tingin ko dito na din magsisimula ang pagki-question talaga ni Garp kung tama pa ba yung ginagawa niya bilang isang marine. Tama ba yung sinasamahan niyang mga tao? Mas maku-curious din siguro si Garp dahil mukhang sa araw
din na yan, marami siyang gustong malaman sa ginagawa nitong world government. Kaya din siguro siya nagstay dito kahit na ganyan yung mga nakita niya at nalaman niya, ay baka di natin alam. May mga pasikreto siyang inalam na mga impormasyon at mga kalakaran na hindi okay, mga hindi makataong gawain na kinasasangkutan nitong mga Celestial Dragon o mismong Marines. Mahirap din kasing mang-judge. Naiinis tayo kay Garp dahil nag-i-stay pa rin siya sa mahabang panahon dyan sa Marines kahit na may mga ganyan na sa pinaglilingkuran niya, pero baka may purpose naman ang ginagawa ni Garp. Naisip ko nga din na baka dahil sa nalaman ni Garp sa God Valley na kasamaan ng world government, binuo niya yung sword. Diba? Posibleng ito ang dahilan o trigger ni Garp para nga bumuo ng ibang samahan. Mga Marines ang miyembro pero may magandang adhikain. Kayang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Kapag mali, hindi nito gagawin kahit nalabanan pa nito mismo ang Marines at world government. Baka kaya ayaw din tanggapin ni Garp yung promotion para maging admiral ay dahil din dyan sa nakita niyang ginawa ng mga Celestial Dragon. Kasi nga magiging sunod-sunuran siya sa mga hayop na yon na hindi nga makatao ang pagtingin sa ibang nilalang. Asahan natin next chapter na maraming tanong ang maiisip ni Garp dahil dyan sa pangyayaring yan, lalo na kapag nakita niya mismo itong si Imo na nasa demon form. Dagdag ko din pala na baka makasalubong niya na itong si Dragon na tumatakas at bit-bit nga si Shanks, saka posible na makapunta na si Dragon doon sa barko nila Roger dahil nakakuha na nga ng mga kayamanan sila Gaban at baka nalagay na yon doon sa barko. Sakto pang may mga devil fruit ang nakuha nila, kaya yung matagal na nating sinasabi na sa God Valley makukuha ni Dragon ang devil fruit niya ay matutupad na yan dahil sa barko ni Roger ay may devil fruit nga doon at doon pupunta si Dragon. Nasabi ko nga na baka magkita na sila Garp at Dragon, sana may scene sila kahit na saglit lang dahil pareho nga silang nagugulat sa mga nangyayari ngayon sa God Valley na kahit mga Marines ay involved nga sa nangyayaring human hunting na ginawa ng mga Celestial Dragon. Lipat tayo, dito naman tayo sa posibleng pagtutulungan ng Roger Pirates at Rax Pirates. Pero sino ang lalabanan nila? Ito ngang mga God's Knight at mga Nadomi Reversi na miyembro ng Davy Clan. Bakit nga ba posibleng mangyari to? Dahil dapat lang mangyari para mas epic ang labanan dahil Royal Rumble nga ang nagaganap ngayon. Saka ang lupit niyan, magtutulungan ng Roger at Rax Pirates. Madami pa naman ng malalakas na miyembro na kasali dyan. Saka maganda din na labanan nila ang mga God's Knight dahil hindi natin nakita kung paano nga lumaban ang ilan sa mga miyembro nito dahil agad-agad niyang natalo ni Rax sa nakaraang chapter. Baka neto babawi nga ang mga God's Knight. Kaso nga lang malalakas din yung mga pirata na yon, pero ang advantage lang ng God's Knight ay immortal sila. Saka kasama din nila yung mga Nadomi Reversi na Davy Clan members, kaya malupit na laban ang magaganap dyan. Maipapakita na ng kanya-kanyang grupo ang lakas nila. Baka dito natin makita ang laban nila Summers at Gaban, ang mga ability ng ibang mga miyembro ng God's Knight. Kaya abangan natin yan dahil posibleng next chapter ay masisilayan na natin ang laban ng mga pirata at ng mga God's Knight. Kung may laban ng ilan sa mga grupo ng pirata ay syempre makikita din natin next chapter ang laban sa pagitan nitong tatlong itlog na sila Rax, Newgate at si Kaido laban sa Emu Saturn Tandem. Sobrang lupit nito, panigurado ihanda natin ang mga sarili natin dahil isa na namang malupit na laban ang makikita natin. Saka matagal na din gustong labanan talaga ni Rax etong si Emu. Ngayon magagawa na niya dahil mas lumakas na nga siya sa mga nagdaang panahon. Kaya nga din siya gustong tapusin nila Emu dahil nga sobrang threat ni Rax sa kanila. Nakita natin yan kay Garling, hindi umuubra ang champion ng mga Celestial Dragon. Dito sa Lodi nating si Rax, sobrang lakas kasi. Makikita din natin kung ano ang itsura ng pinagsanib na anyo ni Emu at ni Saturn. Dahil 'di ba iba ang itsura ng Gyuki form ni Saturn nung sumanib si Emu. Malamang yan nakakatakot talaga. Saka gusto ko din talagang makita kung paano magtulungan itong mga malulupit na pirata na to. Itong si Newgate at si Kaido talagang solid na Rax Pirate member dahil sila lang yung nanatili sa tabi ni Rax at nagpresenta pa na tutulong sila. Itong si Kaido ang kulit parang bata dahil gusto nga din niyang matesting yung bagong powers niya. Tuwang-tuwa siya doon sa devil fruit niya. Posible na itong magaganap na laban na kasasangkutan nila Rax, Newgate at Kaido laban kay Emu at Saturn na ito yung magiging sentro talaga sa next chapter. Dahil inaabangan natin yan na nagsama-sama na yung mga malalakas na miyembro ng Rax Pirate. Napakalupit na laban yan. Kung kailangan magwala sila Newgate at si Kaido, dapat gawin nila para mabugbog itong si Saturn dahil immortal yan. Kailangan niyang pulbusin at atakihin talaga ng diretso. Sana maipakita din ni Rax yung tunay na lakas niya. Puro bitin tayo sa mga laban niya. Bigla na lang natatalo yung kalaban. Sana dito sa laban na to maipakita kung paano gumagana yung
sword style niya. Abangan natin yung laban na yan. Itong panghuli, tingin ko na posibleng maganap din next chapter ay 50-50 pa. Pero baka itong si Imo ay may gawing ngang kung anong kalokohan na naman. Dahil patungkol pa rin to sa laban na magaganap sa pagitan nila Rax kasama si Newgate at si Kaido. Baka kasi next chapter sa huling page nito makita natin yung kadayaan ni Imo. Ano nga ba to? Syempre yung pagdodome reverse niya sa mga gusto niyang i-anib sa puwersa niya. Sino nga ba ang posibleng madome reverse? Syempre ang pinakamalakas ngayon sa isla. Sa tingin ko lang hindi ko lang alam kung ganun din para sa inyo. Ito nga ay si Rax. Bakit ko nga ba nasabi na baka madome reverse si Rax? Hindi naman posibleng hindi mangyari kay Rax yan dahil nagawa nga ni Imo sa ibang miyembro ng Davy Clan yan. Ang pangunahing target kasi ngayon ni Imo ay si Rax talaga. Wala nang iba. Parang wala nang pakialam si Imo kay La Roger. Si Rax talaga ang gusto niyang tapusin dahil isang threat talaga si Rax sa kanya. Mukhang sineryoso ni Imo yung banta sa kanya ni Rax noon na babalik siya doon at papalitan niya nga itong si Imo. Mangyayari talaga yung paglalaban ni Imo at Rax sa God Valley. Sure na sure yan at kailangan nating makita. Pero mag-expect tayo ng twist at yun nga, madodome reverse si Rax at may chance na mangyari din yan. At ito nga ang pwedeng dahilan kung bakit nagtulungan si Roger at Garp na talunin itong si Rax. Dahil kung magaganap yung dome reverse ni Rax ay sobrang lakas niyan. Panigurado na kahit sino ang magtulong, mga Roger at Rax Pirate members ay hindi nga kakayanin. Kaya malamang na sila Roger at Garp mismo ang lalaban kay Rax na nasa demon form. Kaya next chapter baka sa huling page nito ay masaksihan natin ang twist na ang hula ko nga dyan ay itong dome reverse na mangyayari kay Rax. Pero 50-50 pa naman yan. Marami pa ang pwedeng mangyari dahil maraming individual ang nasa God Valley ngayon. Puro laban ang makikita natin. Pwedeng sumingit din ang laban nila Roger at Garp, ang pagtakas ni Dragon. Maraming mangyayari sa God Valley. Kaya wag nating palampasin ang mga chapter na dadaan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!